Pinagsabay niya kami ng mama ko. Itago niyo ako sa pangalang Luna. Yes, I am Luna. And my mom is Elle. But this is my secret vow. Umuwi ako nun sa amin sa Baguio para bisitahin ang mama ko. Kaso, naabutan ko siyang may kahalikang lalaki. At dahil nakatalikod sa akin yung lalaki, nakita ko lang yung birthmark nito sa batok. Eh, alam ko naman na may mga nagiging boyfriend ang mama ko. Madalas ko siyang pagtakpan kay Tito Raul nun kasi pag nalaman ni Tito na may ibang lalaki si mama, ay baka kung anong magawa niya rito. So, I remained silent sa lahat ng kalokohan ng mama ko. Then I was walking papuntang cafe para mag-isip-isip kung hanggang kailan ko itutuloy ang pagkonsente kay mama. Until I bumped someone. Muntik na akong mapaupo nun, buti nahawakan niya ako sa siko ko. He said sorry, and he smiled at me. Ako naman, nakatulala lang sa kanya kasi ang gwapo niya. Mala Hardin Scott yung itsura. Grabe, ang kapal ng kilay. Saka yung mga mata, parang gone mental blue eyes. Hindi yun yung huling kita namin kasi nung niyaya ako ni Lane na gumimik sa bar, by the way, Lane is my best friend Kasama ko rin siya sa apartment ko. So, yun nga, while I'm sitting on our reserve couch, may nakita akong group of men. Then, napukaw yung atensyon ko nitong Mr. Blue Eyes. Oo, siya nga. Kaso nawala yung atensyon ko sa kanya nung may tumabi sa akin. Tropa niya. Well, lahat sila gwapo, no? Walang tapon. Papasa silang hottest bachelors of town kasi, ayun, parang model sila ng magazine So, kinuha nung tropa niya yung number ko. Itago natin tong tropa niya sa pangalang DJ. So, binigay ko kasi naisip ko, pwede siyang gawing way or bridge para mapansin ako ni Nathan. Yes, I know his name kasi sinabi sa akin ni DJ. So, lumapit ako sa kanya noon, tapos hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nagpakilala ako sa kanya at sinabi ko sa kanya na type ko siya. He looked very shocked. Well, I think hindi niya na ako mamukaan. Then fast forward, nagpapapansin pa rin ako kay Nathan kasi gustong gusto ko talaga siya. Tapos, si DJ yung way ko para malaman kung sino kasama niya, kung nasaan siya, ganon. Until one time after class, nagpunta ako sa school nila. Hindi naman kasi kami same ng school. Inis na inis siya sa akin noon kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Then, he dragged me away from his friends. Tapos sinigawan niya ako na tigilan ko na raw yung pangungulit ko sa kanya. Pero dahil ako si Luna, wala akong pinakinggan sa mga sinabi niya. Pinilit ko pa rin yung sarili ko sa kanya. Kaya siguro nakulitan siya. Nasabi niya sa akin kung handa na raw ba akong pagsisihan na minahal ko siya. Well, fast forward, naging kami. Pero, hindi ko ramdam na may boyfriend ako kasi kung hindi ko pa siya unang kakausapin, matatapos yung araw na hindi kami nag-usap. Hanggang sa, kahit magkasama kami, lagi siyang may kausap sa cellphone. Then one day, nag-overnight ako sa kanila kasi sobrang lakas ng ulan. Kaya hindi na ako pinuwi ng daddy niya. Sa kwarto niya kami natulog. Ang aga niya natulog nun. Tapos, may tumatawag sa phone niya. L, yung naka-register na pangalan. So, I answered the call. Sabi ko, hello? Sino to? Tulog na kasi si Nathan May ipapasabi ka ba? Then after that, namatay yung line. Hindi nga nag-respond yung L Pero binaliwala ko na lang. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ganun yung setup namin. Ako yung laging first move. Nakakatampo, diba? Sobra. Pero wala Pag inayaan ko, walang mangyayari kasi natitiis niya ako. So, fast forward. Tito Raul invited me and Nathan to their house sa Baguio to celebrate the Halloween. So, bumili kami ng gothic couple costumes namin ni Nathan. Then,
gulat na gulat si Mama nung makita niya si Nathan. Well, siguro, first time ko kasing nagdala ng boyfriend sa bahay, tsaka formal kong pinakilala sa kanila. So, ayun, sa bahay, sa guest room, pinatuloy si Nathan. Then, during our stay in Baguio, napansin ko na parang sobrang close na agad ni Mama tsaka ni Nathan. Humahampas-hampas pa nga sa dibdib ni Nathan si Mama eh. Pero hindi ko na pinansin kasi alam kong may boyfriend naman si Mama. Nung tinanong ko nga si Mama na, "Ma, nasa na yung boyfriend mo?" "Sige ka, baka may iba na yun." Seryoso niya ako biglang tinignan. Sabing-sabing, humanap man siya ng iba, sa akin pa rin siya bandang huli. At hindi ako papayag na may makasira sa aming dalawa. Tinawanan ko na lang si Mama kasi masyado siyang seryoso nun eh. Lumipas ng 3 araw, pauwi na kami noon sa Manila nung bumili si Nathan ng bulaklak. Excited ako noon kasi sobrang ganda ng red roses na binili niya. Kaya lang nagulat ako kasi kay Mama niya binigay yun. Tapos sa akin, yung ibinigay niya, puti. Nagtaka ako kasi sa pagkakaalam ko, red roses symbolize true love. Pero binaliwala ko na lang kasi sabi ni Nathan, hindi naman niya raw alam yun. So fast forward, nakabalik na kami sa Manila and our first monthsary came. I prepared everything according to my plan. Successful naman kasi nakita ko sa mukha ni Nathan na masaya siya. And that night, we made love. Yes, siya yung first ko. At hindi ako nagsisi noong mga panahon na yun kasi sobrang mahal na mahal ko siya. I was so happy kasi yung first ko ay lalaking mahal na mahal ko pa. Fast forward, our relationship went well not until one day. I went to his condo para sabay sana kaming kumain. Pagpasok ko pa lang ng pintuan, may napansin na ako agad. Sa lamesa, may red earrings na katulad nung kay Mama. Hindi ako pwedeng magkamali kasi customize yun. Pero inisip ko na lang na baka kapareha lang. Ngumiti ako kay Nathan. Then, ayun, hindi naman siya ngumiti sa akin pabalik. Lalapitan ko na sana siya, pero laking gulat ko nang lumabas si Mama sa banyo ng condo unit ng boyfriend ko. Natulala ako ng mga panahon na yun kasi sobrang daming tanong sa isip ko. Yung roses, yung lalaking may balat sa batok, yung L na laging katawagan ni Nathan. Doon ko lang na-realize ba't ang tanga-tanga ko. They were giving me clues all along. Pakiramdam ko, pinaglaruan nila ako. Niloko ako ng boyfriend at mama ko. Yung inaasahan mong tatakbuhan mo sa oras na ma-heartbroken ka, siya palang rason kung bakit nadurog yung puso mo. Hindi ko na nakayanan. Tumakbo ako paalis sa condo unit ni Nathan kahit paulit-ulit akong tinatawagan ni Mama. Ang sakit. Pakiramdam ko, tinraidor ako ng mga tao sa paligid ko. Umalis ako sa Manila that same day. Walang nakakaalam kung saan ako nagpunta, even my best friend Lane. I'm currently staying in Batanes. My dream place, finally. Noong una, hindi ko na-appreciate tong dream place ko because I was so devastated. No one knows that I am here. Fast forward, marami akong naging kaibigan dito. Tour guide ako. Hindi man natuloy yung pangarap kong maging FA, nakakapag-tour pa rin ako. Nagkaroon ako ulit ng boyfriend at masasabi kong sobrang saya ko sa buhay ko. Si Neil. Siya yung klase ng boyfriend na wala ka nang hihilingin pa. Mahal na mahal ko siya at mahal na mahal niya rin ako. I met Neil when I became his tour guide. Mabait siya, may sense of humor, masarap kasama, at gentleman. 3 taon na kami ni Neil. Saktong 3rd anniversary namin, pinatattoo ko yung letter N sa may chest ko. Sa heart banda. Tuwang-tuwa nga siya kasi lagi niyang nakikita yun. Kasi nag-i-spaghetti strap ako eh. So, lumipas pa yung mga araw na masaya ako kasama si Neil sa favorite place ko. Wala na akong mahihiling pa ng mga panahon na yun. Imagine being with your favorite person at your favorite place during your favorite time of the day.
Lagi kasi namin pinanonood yung sunset. Bale, yun yung bonding namin. Sila mama, napatawad ko na sila. Though hindi pa ako handang makita sila. Pero gaya nga ng sabi ko, lahat ng happy may ending. Nalaman ko na pinsan ni Neil si Nathan nung may tumawag sa kanya. At ako yung nakasagot ng cellphone niya kasi nag-o-order siya ng pagkain namin. Pagbalik niya, tinanong ko siya kung totoo ba na pinsan niya nga si Nathan. Nung una parang nataranta siya at hindi mapakali pero pinaliwanag niya sa akin na malayong part naman daw. At hindi sila madalas nagkikita. Nagalit ako, hindi ko siya kinausap ng 3 weeks kasi all these years, pinagkatiwalaan ko siya. Sa kanya ako nagkukwento ng mga nangyari sa Pasko tapos pinsan niya pala yung nanakit sa akin. Hanggang kailan ako lulukuhin ng tadhana? Pag ba umabot na sa puntong takot na akong magtiwala uli? One day, nakontak ako ni Lane. Nagulat nga ako na nalaman niya yung number ko pero sinabi niya na nakuha niya raw kay Neil. She invited me to her upcoming wedding. May anak na pala siya. Hindi ko man lang alam. Kaya sabi niya, hindi raw ako pwedeng mawala sa wedding niya. Kasi, hindi na raw ako nakapunta nung binyag ng anak niya. Siyempre pumayag ako kahit medyo nagdadalawang isip na baka makita ko si Nathan pag bumalik ako ng Manila. Before her wedding, lumawas ako ng Maynila. May bachelorette party siya sa isang kilalang bar sa may BGC. Nung nasa bar na kami, kinausap ako ni Lane about my stay in Batanes. Malaki raw ang tampo niya sa akin kasi hindi ako nagparamdam sa loob ng 4 na taon. Ni hindi ko raw tuloy nalaman na may anak na siya. Siyempre ako nag-guilty ako. Kasi si Lane, yung laging nandyan para sa akin kapag may pinagdaraanan ako. Tapos, nung siya yung may pinagdaanan, wala ako sa tabi niya. Kaya sabi ko sa kanila, may stay muna ako sa kanila ng 1 week. Wala akong balita kay Mama at Nathan kasi alam ni Lane yung nangyari bago ako umalis ng Manila. Dumating yung araw ng wedding ni Lane. At ang masaklap, nandun si Nathan with a barkada. Hindi niya sinabi sa akin. Hindi pa ako handang makita si Nathan. Tapos, during the ceremony, hindi ako lumingon sa direksyon ni Nathan kasi, kahit alam ko na kanina pa siya tinutokso ng mga barkada niya. At nangunguna ron si DJ. Natapos ang wedding, sa bahay ako nila Lane nagstay. Kasi wala naman sila. Sa Paris sila nag-celebrate ng honeymoon nila. Then, during my stay in Manila, may na-receive akong unknown number. Makipagkita raw ako sa kanya at may sasabihin siya. At first, I ignored the message kasi baka prank lang. Pero laking gulat ko nung nagpakilala yung sender na siya raw si Nathan. I was so shocked kasi bigla niya akong tinext at nakikipagkita pa. I'm hesitant at first. Pero nagpunta pa rin ako sa lugar na sinabi niya. Sa isang resto sa Green Hills. Pagpunta ko sa restaurant, ayun, nakita ko agad siya. Nung una nakatitig lang siya sa akin hanggang sa sinabi ko kung, bakit? Ba't mo ako pinapunta? And he said, it's all about my mother. Tinawanan ko lang siya. Pinapupunta niya ako para ipamukha sa akin na si mama ang pinili niya, ganon? He remained serious. Nakakulong ang mama mo. Those were his exact words. Nagulat ako. Si mama nakakulong? Bakit? Ni sa panaginip hindi ko naisip na makukulong ang mama ko, no? Ay, why? Tapos doon niya nakwento sa akin ang lahat. Napatay ni mama si Tito Raul. Nung nalaman ni Tito Raul na may boyfriend si mama, I mean, siya yung boyfriend, tinutukan daw sila ng baril. Pero inagaw ni mama at naputok kay Tito. At doon ko rin nalaman na kaya pala pinili ni Nathan si mama kasi nangako si Nathan na tutulungan siya kay Tito Raul kahit anong mangyari. Hindi agad na proseso ng utak ko.
Nung nakita ko yung mama ko, hindi ko siya nakilala. Malayong malayo. Malayong malayo sa Micaela na makinis, sophisticated, maganda. Parang tumanda si mama ng 10 taon dahil sa itsura niya. Grabe, ang payat niya, tapos yung eyebags niya, ang laki-laki na. Yung balat niya, naging kulubot na. Naiyak ako. Kasi kahit ano pang nagawa ni mama, hindi niya deserve to. Nag-iyakan kami noon. Tapos doon niya sinabi sa akin lahat. During the past 4 years, ang daming nangyari. Nung panahon na aalis na dapat si mama sa poder ni Tito Raul, nahuli sila ni Tito at doon nangyari yun. Si Nathan na trauma daw at na-rehab ng 3 taon. Hindi ko naisip na mangyayari to sa kanila. Grabe. 4 na taon na din nilang inayos yung papel ni mama para makalaya na siya. Nung nagkukwento si mama, hindi ko maiwasang mag-isip. Oo, masakit yung ginawa nila ni Nathan sa akin, pero yung ganito, hindi nila deserve to. Lalo na yung mama ko. Niyakap ko si mama habang paulit-ulit siyang humingi sa akin ng tawad. Sinabi ko na pinatawad ko na sila noon pa. Naging maayos kami ni mama. Thrice a week ko siyang dinadalaw sa kulungan at dinadalhan ng mga pagkain. Si Neil, ayun, araw-araw pa nang nagtitext sa akin, pero nakipag-iwalay na talaga ako. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako babalik pa ng Batanes kasi nandito si mama. Ako na lang yung meron siya. Si Nathan is trying to win me back pero hindi pa ako handa eh. Nakahanap ako ng trabaho sa isang sikat na kumpanya sa Quezon City. Makulit si Nathan. Araw-araw niya akong pinapuntahan sa apartment ko. Minsan tuwing umaga may dala pa siyang almusal, tapos ihahatid niya ako sa trabaho. Pero dahil nga nagka-pandemic, bihira na lang siyang dumalaw sa bahay. Pati ako kay mama. Maraming salamat sa pakikinig. Again, ako si Luna, and this is my secret vow.